So yun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video, no? So ngayong araw, ang topic natin is kung ano yung pinagkaiba ng Bosch at saka Kosh, at saka pagka nag-take ba tayo ng Bosch or Kosh ay is auto na ba tayo, no? So yun yung ating sasagutin at yun yung maging topic natin para sa video na ito, no? So yung unang tanong muna ang ating sasagutin, no? So ang sabi niya kasi sa unang tanong, ano yung pinagkaiba ng Kosh at saka Bosch, no? Pagka sinasabing Bosch, yun po yung Basic Occupational Safety and Health, no? So Bosch, ginagamit ito ng mga safety officer doon sa manufacturing industries, hotel and restaurant management, doon sa mga offices, doon sa mga building, doon sa mga schools, yung mga ganun, mall, yun. Bosch po yung kanilang certificate na ginagamit doon sa mga safety officer, no? So pagka sinasabing Kosh naman, ginagamit naman yon is naka-specific doon sa construction, no? So kasi yung Kosh is Construction Occupational Safety and Health, no? So yun po yung ano nun, na-focus lang yung Kosh certificate doon sa construction at sa mining industry, no? So yun lang yun. Ngayon, pwede mo naman kunin yung dalawa, no? So sa mga hindi po kasi nakalam, meron tayong Safety Officer 1, Safety Officer 2, Safety Officer 3, Safety Officer 4. No, sa Safety Officer 1 kasi, pagka mag-training ka, example kung kayo ay sa construction papasok, kung Safety Officer 1 yung gusto mong kunin is yung pang 8 hours lang yon, no? 8 hours na training, tapos ang hinahandle mo dapat na tao nun is hindi lalagpas ng 10, tapos doon lang yun sa mga low risk yung 8 hours na training ng Kosh, no? Pero pagka gusto mong mag Safety Officer 2 kasi hindi rin naman required na kailangan dumaan tayo sa pagiging Safety Officer 1 bago mag Safety Officer 2. Kung gusto nyo mag Safety Officer 2 diretso, pwede naman diretso kayo kumuha ng 40 hours training na Kosh. Automatic po yon, magiging Certified Safety Officer 2 po kayo doon, no? So tapos yung pangalawang tanong naman niya is pag kumuha daw ba tayo ng Kosh or Bosch is magiging SO2 na tayo agad, no? So pag kumuha tayo ng 40 hours na Kosh or Bosch, ang tawag po natin doon is certified SO2, no? Certified SO2. Hindi pa tayo doon matatawag na SO2, no? SO2 at saka certified SO2 is magkaiba po yun, no? Kasi pagka sinasabing certified SO2, yun po yung mga nakakatapos ng 40 hours training, no? So sertipikado, no? Pagka sinasabi kasing SO2 talaga is meron pa dapat yung appointment letter na galing sa HR o sa company na siya ay in-appoint as SO2 sa company. Doon siya matatawag na SO2, no? So magkaiba po yung certified SO2 at saka yung mismong SO2, kasi ang SO2 is may kasama pa po yun na appointed letter na galing sa HR or sa company. Pagka nag-apply naman kayo ng SO3, may additional 48 hours yun na training, tapos years of experience, no? So yung magkaroon hanggang sa SO4. Na-topic na natin yun before doon sa previous videos natin, no? So yung no? So yun lang naman, at sana nasagot natin ang tanong ni Sir, no? So thank you and God bless.